Bakit may mga taong halos pareho lang ang kinikita buwan-buwan ngunit magkaibang-magkaiba ang nagiging kinabukasan pagdating ng panahon? Bakit ang isa ay patuloy na nalulubog sa utang, habang ang isa naman ay unti-unting bumubuo ng yaman at seguridad? Bakit maraming masisipag at pagod na pagod sa trabaho araw-araw, pero kakaunti lamang ang tunay na umaangat sa buhay? Hindi lang laki ng sweldo o dami ng raket ang dahilan kung bakit yumayaman ang ilan sa mundong ito. Ang pinakamalaking pagitan ng hirap at ginhawa ay madalas nagsisimula sa paraan ng pag-iisip ng tao. Maraming Pilipino ang walang tigil sa pagsisikap mula umaga hanggang gabi, pero pakiramdam nila ay paikot-ikot lang ang takbo ng kanilang buhay. Kumikita man sila ng sapat, ay tila mabilis lamang dumadaan sa kamay ang perang pinaghirapan nila ng matagal. Kapag may dagdag sahod o sideline income, ay kadalasang may kasabay din na bagong gastos at panibagong problema. Kapag may bonus, incentive o extra income, ay mabilis ding naubos na parang hangin na dumaan lamang. Kapag mali ang mindset tungkol sa pera, kahit gaano kalaki ang kita ay pakiramdam pa rin ay laging kulang. Bago tayo magsimula, iniimbitahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at tuklasin natin kung paano umasenso sa buhay. Maraming tao ang nagsasabing gusto nilang yumaman, ngunit kakaunti lamang ang handang baguhin ang lumang paraan ng kanilang pag-iisip. Diyan nagsisimula ang tunay at pangmatagalang pagbabago na kayang magpabago ng direksyon ng buhay ng isang tao. Kapag nagbago ang pananaw mo sa pera, oras at oportunidad, ay kusang nagbabago rin ang iyong kilos. Kapag nagbago ang araw-araw mong kilos at desisyon, ay natural ding nagbabago ang resulta ng iyong kinabukasan. Hindi kailangan maging henyo, eksperto o pinakamagaling sa klase para makamit ang tagumpay at pag-asenso sa buhay. Hindi rin kailangan ipanganak sa mayamang pamilya para makaalis sa hirap at makabuo ng sariling yaman balang araw. Kailangan lamang ng tamang prinsipyo, malinaw na direksyon at disiplina na kayang sundin kahit walang nakakakita. Ang bawat matagumpay na negosyante, investor at financially free na tao ay minsan ding nagsimula sa simpleng pangarap. Pinagkaiba lamang nila sa karamihan ay natutunan nilang kontrolin ang isip bago nila nahawakan ang malaking pera. Ngayon ihahanda kita sa 8 mindset na kayang magbukas ng panibagong direksyon at oportunidad para sa iyong buhay. Mga aral na pwedeng gamitin ng empleyado, negosyante, freelancer, estudyante, at kahit sinong gustong umasenso ng totoo. Kapag naunawaan mo ng malalim ang mga prinsipyong ito, ay iba na ang magiging tingin mo sa pera. Unti-unti mong mauunawaan kung bakit may mga taong mabilis umangat habang ang iba ay nananatili sa parehong sitwasyon. Simulan na natin ang pagbabagong kayang magdala sa iyo sa mas maginhawa at mas matagumpay na buhay. Unang mindset, magbayad muna sa sarili bago sa iba. Karamihan sa tao ay inuuna agad ang bills, luho, at kung ano-anong gastusin bago magtabi para sa sariling kinabukasan. Kapag ganyan ang nakasanayan, laging huli ang ipon at kadalasan wala nang natitira sa dulo ng buwan. Ang taong gustong yumaman ay inuunang ilagay sa tabi ang bahagi ng kanyang kinita bago pa man gumastos. Kahit maliit na halaga bawat sweldo ay nagiging pundasyon ng malaking pondo paglipas ng maraming taon. Yaman ay hindi nabubuo sa tira-tira, kundi sa sinadyang pagtatabi ng pera ng may disiplina. Tuwing may pumapasok na sahod, magtakda agad ng porsyento para sa ipon, investment or emergency fund. Kapag inuna mo ang sarili mong future, unti-unti mong binabago ang direksyon ng iyong buhay pinansyal. Hindi mahalaga kung 10% man o 5% lamang ang kaya sa umpisa. Mas mahalaga ang consistency kaysa sa laki ng unang halaga na naitatabi mo buwan-buwan. Maliit na hakbang na inuulit-ulit ay lumalaki ng tahimik sa pagdaan ng panahon. Maraming Pilipino ang sanay sa mindset na mag-iipon kapag malaki na ang kita. Ang problema, habang lumalaki ang income ay lumalaki rin madalas ang gastos at obligasyon. Kapag walang sistema, kahit doble pa ang sahod ay maaari pa ring walang naiipon. Dahil dito, nauubos ang taon na walang malinaw na progreso sa pera. Mas mainam magsimula sa maliit kaysa maghintay sa perpektong pagkakataon na bihirang dumating. Bawat perang naiipon ay nagbibigay ng kapayapaan at lakas ng loob sa oras ng emergency. Kapag may reserba ka,
Hindi ka basta napipilitang umutang sa panahon ng kagipitan. Nagkakaroon ka rin ng kakayahang pumili ng mas magandang oportunidad kapag may puhunan kang hawak. Mas tumitibay ang kumpiyansa ng taong alam niyang may naitatabi siyang pera para sa bukas. Seguridad ang unang bunga ng tamang paghawak sa kinikita. Simulan sa susunod na sweldo, ang simpleng hakbang na ito at gawing automatic ang pagtatabi. Maaring magbukas ng hiwalay na account para hindi madaling magalaw ang pondo. Kapag nasanay ang isip mo na unahin ang ipon, nagiging natural ang pagiging responsable sa pera. Unti-unti mong mapapansin na hindi ka na laging naghahabol sa gastusin bawat buwan. Diyan nagsisimulang yumaman ang taong marunong magbayad muna sa sarili bago sa iba. Ikalawang mindset, gumastos ayon sa halaga hindi sa forma. Maraming tao ang bumibili ng mga bagay para mapansin, hangaan o mapuri ng iba kahit hindi naman tunay na kailangan sa pang-araw-araw na pamumuhay. Kapag inuuna ang forma kaysa pakinabang, mabilis na nauubos ang perang matagal mong pinagpaguran at pinaghirapan sa trabaho. Ang taong tunay na yumayaman ay marunong tumingin sa halaga, gamit at benepisyo bago tumingin sa itsura ng isang produkto. Mas mahalaga sa kanya kung makakatulong ba iyon sa buhay, trabaho o negosyo kaysa kung makaka-impress ba iyon sa ibang tao. Doon nagsisimula ang matalinong paggastos na unti-unting nagdadala sa mas matatag at mas maayos na kinabukasan. Bago bumili ng bagong gamit, mainam na tanungin muna ang sarili kung may silbi ba talaga o pansamantalang saya lamang ang dala nito. Kung ang sagot ay para lang makisabay sa uso o trend, maaring emosyon ang nagdedesisyon at hindi karunungan sa pera. Kapag ang dahilan naman ay para mapadali ang trabaho, mapahusay ang kakayahan, o mapalaki ang kita, mas may saysay ang paggastos. Ang bawat perang inilalabas ay dapat may malinaw na dahilan, matibay na basehan, at kapaki-pakinabang na balik. Sa ganitong paraan, ang pera ay nagiging kasangkapan sa pag-asenso at hindi basta nawawala ng walang saysay. Maraming Pilipino ang napapasubo sa utang dahil gusto nilang makisabay sa nakikita nilang lifestyle ng ibang tao sa paligid. Bagong cellphone, mamahaling sapatos, branded na damit, o mamahaling accessories ang inuuna kahit halos wala ng ipon. Pagkatapos ng ilang araw na saya at excitement, ay dumarating ang buwan ng bayarin at bigat ng obligasyon. Habang inuuna ang tingin at opinyon ng ibang tao, napapabayaan ang sariling seguridad at kinabukasan sa pananalapi. Mas mabigat ang stress ng pagkakautang kaysa sa panandaliang yabang na mabilis ding nawawala. Ang tunay na mayaman ay hindi palaging maingay sa suot, sasakyan, o gamit na dala sa harap ng marami. Madalas ay mas simple pa silang manamit kaysa sa taong gustong magmukhang maraming pera. Nauunawaan nila na ang yaman ay nasa assets, ipon, negosyo, investments at maayos na cash flow. Hindi nasusukat ang tagumpay sa presyo ng relo, tatak ng bag o ganda ng larawan sa social media. Tahimik na progreso at lumalaking pundasyon ang mas mahalaga kaysa maingay ngunit walang laman na imahe. Simulan ang bagong ugali sa bawat pagbili, nadadaan muna sa maingat at matalinong pagsusuri. Piliin ang matibay, kapaki-pakinabang, pangmatagalan at sulit sa bawat perang ilalabas mo mula sa bulsa. Kapag nasanay kang gumastos ayon sa halaga, mas maraming perang maiiwan para sa ipon at mas malaking layunin. Unti-unti mong mapapansin na lumalakas ang iyong kontrol sa kinikita at humuhusay ang desisyon buwan-buwan. Diyan umuunlad ang taong hindi alipin ng porma, uso at opinyon ng ibang tao. Ikatlong mindset, palaguin ang pera, huwag itago lamang. Karaniwan ng iniisip ng ilan na sapat na ang may perang nakatabi sa drawer, alkansya o bangko sa mahabang panahon. Bagamat mahalaga ang pag-iipon, kulang pa rin kung walang paraan upang dumami ang halagang pinaghirapan mo. Ang taong umaasenso ay nauunawaan na ang salapi ay dapat pinagtatrabaho at hindi pinatutulog lamang. Kapag marunong kang magpalago ng kinita, mas mabilis umuusad ang buhay kaysa simpleng pagtatabi lang. Diyan nagsisimula ang malaking pagitan ng may direksyon sa pera at ng walang malinaw na plano. Kapag nakahiga lamang ang ipon ng matagal, unti-unti itong kinakain ng pagtaas ng presyo ng bilihin bawat taon. Habang lumilipas ang panahon, bumababa ang tunay na halaga ng perang hindi kumikita kahit hindi nababawasan ang bilang. Kaya napakahalagang pag-aralan ng mga paraan tulad ng negosyo, investments o dagdag, pagkakakitaan na legal at maayos.
Hindi kailangang maging eksperto agad upang magsimula sa simpleng hakbang na kayang unawain. Mas mahalaga ang tuloy-tuloy na pagkatuto kaysa sa habang buhay na pag-aalinlangan. Sa maraming pamilyang Pilipino, may perang naitatabi ngunit walang malinaw na plano kung saan ito dadalhin. Kapag may sobrang kita, kadalasang nananatili lamang iyon ng walang galaw at walang layunin. Sayang ang pagkakataon dahil bawat buwang lumalampas ay panahon ding pwedeng kumita ang hawak mong pondo. Kahit maliit na halaga, kapag maayos na napalago, ay maaring maging malaking tulong sa hinaharap. Munting binhi ngayon ay kayang maging matibay na punong may bunga balang araw. Hindi nangangahulugan na basta sasabak agad sa alok na mabilis yumaman o sobrang gandang pakinggan. Ang matalinong individual ay nag-aaral muna bago maglabas ng puhunan sa kahit anong oportunidad. Sinusuri niya ang panganib, panahon, kakayahan, at tsansa ng balik bago gumawa ng pasya. Mas maigi ang dahan-dahan ngunit matatag kaysa mabilis ngunit puno ng problema. Kaalaman ang pinakamatibay na panangga laban sa maling galaw sa salapi. Magsimula sa halagang komportable ka habang pinapalawak ang iyong kaalaman bawat buwan. Magbasa ng libro, makinig sa eksperto, at unawain ang mga leksyon tungkol sa tamang paghawak ng puhunan. Kapag nasanay kang palaguin ang pera sa maingat na paraan, lumalakas ang pundasyon ng iyong kinabukasan. Unti-unti mong mapapansin na hindi ka lamang ang kumikilos kundi pati perang hawak mo rin. Diyan yumayabong ang taong marunong magpatubo kaysa puro tago lamang ng kinikita. Ika-4 na mindset, kumita sa kakayahan hindi lang sa oras. Karamihan sa empleyado ay nagpapalit ng oras kapalit ng sahod, kaya limitado ang kayang kitain bawat buwan. Kapag tumigil sa trabaho, madalas humihinto rin ang pagpasok ng pera sa parehong sandali. Ang taong gustong yumaman ay nauunawaan na may mas mataas na halaga ang kakayahan kaysa simpleng oras lamang. Kapag lumalalim ang skill, tumataas din ang presyo ng iyong serbisyo sa merkado. Diyan nagsisimula ang paglipat mula sa pagod na kita tungo sa mas matalinong kitaan. Ang oras ng bawat tao ay pare-pareho lamang sa loob ng isang araw. May hangganan ang bilang ng oras na pwedeng ipagbili sa trabaho o sideline. Ngunit ang kakayahan ay pwedeng palawakin, hasain at pataasin habang tumatagal ang panahon. Kapag natuto ka ng skills tulad ng sales, marketing, technology, management o communication, lumalaki ang oportunidad. Mas maraming pintuan ang bumubukas sa taong may mahalagang kakayahan. Sa Pilipinas, maraming masisipag ngunit nananatili sa mababang kita dahil hindi na daragdagan ang value nila sa merkado. Masipag man pumasok araw-araw, pareho pa rin ang kinikita taon matapos ang taon. Kapag nag-invest ka sa pag-aaral at paghasa ng talento, tumataas ang tsansa ng promotion o mas magandang trabaho. Maaari ring magbukas ng freelance work, negosyo o sariling serbisyo gamit ang natutunang kakayanan. Sarili mong abilidad ang puhunan na hindi basta nawawala. Hindi kailangang mag-aral muli ng 4 na taon para umangat ang antas ng kakayahan. Maraming libreng paraan tulad ng online courses, books, seminars at aktual na practice araw-araw. Kahit 1 oras kada gabi na inilaan sa pag-aaral ay malaking hakbang na sa loob ng 1 taon. Maliit na improvement ngayon ay pwedeng maging malaking income increase sa susunod na panahon. Ang tuloy-tuloy na pag-unlad ay laging may bunga. Simulan sa pagpili ng skill na mataas ang demand at bagay sa iyong lakas. Pag-aralan ito ng seryoso hanggang maging mahusay ka at mapagkakatiwalaan ng tao. Kapag nasanay kang kumita sa kakayahan, hindi ka lang umaasa sa oras na ipinapasok mo. Unti-unti mong mararamdaman na lumalawak ang kontrol mo sa sariling kita at direksyon. Diyan umaangat ang taong ginagawang asset, ang sarili niyang talento at kaalaman. Ika-5 mindset, mag-isip ng pangmatagalan, huwag pansamantala lamang. Madaling maakit ang marami sa agarang saya, mabilis na bili, at panandali ang ginhawang kayang ibigay ng perang hawak ngayon. Kapag puro kasalukuyang sarap lamang ang iniisip, madalas napapabayaan ang kinabukasan na tahimik na papalapit araw-araw. Ang taong tunay na yumayaman ay marunong tumingin lampas sa susunod na sweldo, buwan, o kahit 1 taon lamang. Bawat desisyon niya tungkol sa pera ay may kasamang tanong kung makakatulong ba iyon sa mas magandang buhay sa hinaharap. Diyan nabubuo ang matibay na direksyon na hindi basta natitinag ng tukso at emosyonal na paggastos. Kapag tumanggap ng sahod, may pagpipilian agad kung uubusin ba ito sa luho
o maglalaan para sa bukas. Ang simpleng pagpiling mag-ipon ngayon ay maaring maging puhunan sa negosyo, bahay, o mahalagang oportunidad balang araw. Ang pagtanggi sa walang saysay na gastos ngayon ay maaring maging malaking kalamangan sa mga susunod na taon. Maliit na sakripisyo sa kasalukuyan ay madalas may katumbas na malaking gantimpala pagdating ng tamang panahon. Disiplina ngayon ang kadalasang nagiging ginhawa at kalayaan bukas. Sa maraming tahanang Pilipino, may pagkakataong malaki ang pumapasok na kita, ngunit mabilis din nawawala dahil walang malinaw na plano. Kapag may bonus, incentive o extra income, kadalasan ay nauubos sa biglaang luho at hindi sa kapaki-pakinabang na bagay. Pagkaraan ng ilang linggo, bumabalik muli sa dating problema, kakulangan, at paghihintay sa susunod na sahod. Kung may malinaw na layunin, bawat dagdag perang pumapasok ay nagkakaroon ng direksyon at saysay. Plano ang nagbibigay halaga sa bawat pisong pinaghirapan. Hindi kailangang maging sobrang yaman agad bago magsimulang mag-isip ng pangmatagalan para sa sarili at pamilya. Pwedeng magsimula sa maliit na emergency fund, insurance, investment o pag-aaral ng bagong kakayahang magpapataas ng kita. Bawat hakbang na ginagawa ngayon ay ambag sa mas maayos mong bersyon sa mga darating na taon. Habang mas maaga kang kumikilos, mas malaki ang benepisyong ibinibigay ng oras pabor sa iyo. Panahon ay nagiging kakampi ng taong marunong maghanda habang maaga pa. Simulan sa pagsusulat ng gusto mong marating makalipas ang 3, 5 o 10 taon mula sa kasalukuyan. Pagkatapos ay ihanay ang paggastos, pag-iipon at mga desisyon ayon sa layuning nais mong makamit. Kapag nasanay kang mag-isip ng pangmatagalan, unti-unting humihina ang tukso ng panandaliang saya. Mapapansin mong mas malinaw ang galaw mo sa pera, trabaho, at mahahalagang desisyon sa buhay. Diyan yumayaman ang taong handang magsakripisyo, ngayon para sa mas malaki at mas magandang bukas. Ika-6 na mindset, kontrolin ang emosyon sa usaping pera. Maraming pagkakamali sa pera ang nangyayari, hindi dahil kulang sa talino o kakayahan, kundi dahil nadadala ng emosyon sa mismong sandaling iyon. Kapag galit, malungkot, naiinggit, pressured, o sobrang masaya, mas madaling gumawa ng padalos-dalos na desisyon sa paggastos. Ang taong tunay na yumayaman ay marunong huminto muna, huminga, at mag-isip bago kumilos kapag pera ang usapan. Nauunawaan niya na ang emosyon ay pansamantala lamang, ngunit ang epekto ng maling pasya ay maaaring tumagal ng matagal. Diyan nagsisimula ang pagiging matatag sa harap ng tukso, pressure at biglaang pagnanais gumastos. Kapag stress sa trabaho o pagod sa buong araw, may ilan na bumibili agad ng kung ano-ano para gumaan ang pakiramdam. Pagkatapos ng ilang oras o ilang araw, nawawala ang saya ngunit naiwan ang bayarin at bawas sa budget. Kapag naiinggit naman sa nakikita sa social media, may iba na napipilitang gumastos para lang makasabay sa iba. Hindi namamalayan na ang binibili ay para sa validasyon, papuri o pansamantalang saya at hindi sa tunay na pangangailangan. Panandali ang emosyon ang madalas nagiging ugat ng pangmatagalang problemang pinansyal. Sa mundo ng negosyo, pag-iipon at investment, delikado rin ang padalos-dalos na galaw kapag emosyon ang nasusunod. Kapag natakot sa maliit na pagkalugi, may ilan na agad sumusuko kahit maaga pa at wala pang sapat na panahon. Kapag naman sobrang excited sa mabilis na kita, pumapasok ang iba sa alok na hindi man lang pinag-aaralan. Parehong takot at kasabikan ay kayang magdala sa maling direksyon kapag hindi maayos ang paghawak sa sarili. Kalmadong isip at malinaw na pagsusuri ang mas mahusay gumawa ng matalinong pasya. Hindi ibig sabihin na bawal makaramdam ng emosyon pagdating sa pera at kinabukasan. Natural lamang na kabahan, matuwa, malungkot o madismaya sa iba-ibang sitwasyon ng buhay. Ang mahalaga ay huwag hayaang damdamin ang maging driver ng bawat financial decision na gagawin mo. Mas mainam ang pag-iisip muna, paglista ng options, at paghintay bago gumawa ng malaking hakbang. Maikling paghinto ngayon ay maaaring makaiwas sa malaking pagsisisi sa mga susunod na buwan. Simulan sa simpleng ugali na huwag agad bumili kapag bugso ng damdamin ang nararamdaman sa kasalukuyan. Bigyan ng sarili ng oras bago mag-checkout, umutang, mag-withdraw, o pumasok sa bagong oportunidad. Kapag nasanay kang kontrolin ng emosyon, lumalakas din ang kontrol mo sa perang pinaghirapan mo. Unti-unti mong mapapansin
na mas bihira ang maling gastos, impulsive buying at padalos-dalos na pasya. Diyan umaangat ang taong pinapairal ang isip, disiplina at karunungan bago damdamin sa usaping salapi. Ikapitong mindset, matutong maghintay para sa mas malaking bunga. Panahon ngayon ay sanay ang marami sa instant na resulta, mabilis na saya, at agarang gantimpala sa bawat gusto. Kapag may nais bilhin, ilang pindot lamang ay pwede na agad makuha kahit hindi pa kailangan. Ang taong yumayaman ay may kakayahang maghintay kaysa sumunod agad sa bugso ng pagnanais. Nauunawaan niya na ang pagpipigil ngayon ay maaring magdala ng mas malaking pakinabang bukas. Diyan nagsisimula ang disiplina na bihirang taglay ng karamihan. Kapag may perang hawak, madaling gastusin ito sa bagay na panandalian lamang ang saya. Ngunit kapag piniling ipunin muna, maaari itong maging puhunan, emergency fund o investment sa tamang panahon. Ang perang hindi ginastos ngayon ay maaaring maging daan sa mas malaking oportunidad sa hinaharap. Maliit na pagtitiis sa kasalukuyan ay madalas may malaking balik paglipas ng panahon. Pasensya ang madalas lihim na sangkap ng pag-asenso. Sa maraming Pilipino, malakas ang tukso tuwing may sale, promo o bagong uso sa paligid. Dahil dito, may ilan na bumibili kahit hindi pa kailangan at hindi pasok sa budget. Pagkatapos ng excitement, bumabalik ang realidad ng kulang na pera at dagdag gastusin kung natutong maghintay muna ng ilang araw. Madalas nawawala rin ang bugso ng pagnanais. Ang hindi agarang pagbili ay simpleng paraan para makaiwas sa pagsisisi. Ganito rin sa negosyo, career at investments na hindi agad nagbibigay ng malaking resulta. May mga oportunidad na kailangan ng panahon, consistency at tiyaga bago mamungan ng malaki. Kapag madaling sumuko dahil mabagal ang progreso, nawawala ang chance sa mas malaking tagumpay. Ang matatag na tao ay marunong magtiis habang dahan-dahang lumalakas ang pundasyon. Malalaking bunga ay bihirang tumubo sa pagmamadali, simulan sa ugaling huwag agad sundin ang bawat gustong bilhin o pasukin. Magbigay ng pagitan bago gumastos, magdesisyon o umurong sa plano. Kapag nasanay kang maghintay, lumalakas ang kontrol mo sa sarili at sa pera. Unti-unti mong mapapansin na mas gumaganda ang mga pasyang ginagawa mo sa buhay. Diyan yumayaman ang taong handang magtiis ngayon para sa mas malaking gantimpala bukas. Ikawalong mindset, maniwala na kaya mong yumaman at kumilos para dito. Maraming tao ang nananatili sa parehong sitwasyon sa loob ng mahabang panahon dahil sa paniniwalang para lamang sa iba ang pagyaman at tagumpay. Kapag mababa ang tingin ng isang tao sa sariling kakayahan, maliit din ang kilos at pangarap na ginagawa niya araw-araw. Ang taong tunay na umaangat sa buhay ay nagsisimula sa paniniwalang posible ang pagbabago kahit mabagal at mahirap sa umpisa. Nauunawaan niya na ang pinagmulan, kakulangan at nakaraang kabiguan ay hindi kailangang maging hadlang sa gustong marating. Diyan nagsisimula ang bagong direksyon ng isang ordinaryong buhay na gustong umasenso. Kapag naniniwala kang walang pag-asa, madali kang sumuko sa unang problema, pagkakamali o kabiguan pa lamang. Kapag iniisip mong hanggang dito ka na lang, bihira kang sumubok ng bagong oportunidad at mas malaking pangarap. Ngunit kapag naniniwala kang pwedeng umunlad, mas nagiging bukas ka sa pag-aaral, pagbabago at pagkilos araw-araw. Mas handa kang tumanggap ng pagkakamali dahil alam mong bahagi iyon ng paglago at tagumpay. Paniniwala sa sarili ang unang puhunan bago dumating ang mas malaking puhunan sa pera. Sa maraming Pilipino, may mga nagsimula sa hirap ngunit nakaangat dahil hindi nila pinayagang hadlangan sila ng sitwasyon. May ilan na dating empleyado ngunit naging matagumpay na negosyante paglipas ng ilang taon. May iba na nagsimula sa maliit na sideline, online selling, o simpleng serbisyo ngunit napalago sa sipag at diskarte. Hindi sila ipinanganak na espesyal, kundi mga taong kumilos, kahit maraming hadlang at pagdududa sa paligid. Patunay sila na posible ang pag-asenso kapag may tamang isip, tiyaga, at tuloy-tuloy na aksyon. Hindi sapat ang positibong paniniwala kung puro salita lamang at walang kasamang tunay na pagkilos. Kailangan itong samahan ng pag-iipon, pag-aaral, pagdisiplina, at matalinong pagdedesisyon sa bawat araw. Bawat maliit na hakbang na ginagawa mo ay patunay na seryoso ka sa pagbabagong nais mong makamit. Habang kumikilos ka ng tuloy-tuloy, unti-unti ring lumalakas ang kumpiyansa at tapang sa sarili. Galaw ang nagpapalakas sa paniniwalang dati ay mahina at puno ng pagdududa.
Simulan sa pagbura sa isip ng mga limitasyong matagal nang humahadlang sa pag-unlad mo. Palitan ang pagdududa ng malinaw na plano, simpleng sistema at konkretong hakbang bawat araw. Kapag nasanay kang maniwala at kumilos ng sabay, mas bumibilis ang pag-usad ng iyong buhay. Unti-unti mong mapapansin na dumarami ang oportunidad na dati ay hindi mo napapansin. Diyan yumayaman ang taong naniniwalang kaya niya at pinatutunayan iyon sa gawa araw-araw. Paano kung ang buhay mo makalipas ang 1 taon ay pwedeng tuluyang magbago dahil lamang sa mga mindset na natutunan mo ngayon? Paano kung ang pagitan ng dating hirap at bagong ginhawa ay nagsisimula lang pala sa tamang pag-iisip at tamang kilos araw-araw? Maraming tao ang naghihintay ng swerte, pero ang tunay na pag-asenso ay madalas nagsisimula sa desisyong gawin mo mula ngayon. Kapag binago mo ang pananaw mo sa pera, unti-unti ring magbabago ang direksyon ng iyong kinabukasan. Ang susunod mong galaw pagkatapos mong mapanood ito ay maaring maging simula ng bagong yugto ng buhay mo. Hindi kailangang sabay-sabay mong gawin ang lahat para magsimula. Pumili ng kahit isang mindset at gawing ugali hanggang maging natural sa iyong araw-araw na pamumuhay. Kapag may isang nabago, susunod ang 2, 3 at marami pang magagandang resulta. Maliit na hakbang ngayon ay pwedeng maging malaking tagumpay pagdating ng panahon. Ang sikreto ng pag-unlad ay hindi bilis kundi tuloy-tuloy na progreso. Muli kaibigan, iniimbitahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at tuklasin natin kung paano umasenso sa buhay. Malaking tulong ang iyong suporta upang mas marami pa tayong maabot at matulungan na kababayan. Kapag ibinahagi mo ito sa iba, maaring ikaw ang dahilan kung bakit mababago rin ang kanilang buhay. Bawat like, share at subscribe ay daan para mas lumawak ang ating komunidad ng pag-asenso. Sama-sama nating itaas ang antas ng buhay ng mas maraming Pilipino. Kung alin sa 8 mindset ang pinakatumama sa iyo, simulan mo agad iyon sa araw na ito. Huwag nang hintayin ang perpektong panahon dahil kadalasan hindi iyon dumarating. Ang pinakamagandang oras para baguhin ang buhay ay habang humihinga ka at may pagkakataon pa. Habang maaga kang kumikilos, mas maaga ring darating ang resulta ng iyong pagsisikap. Panahon ng kakampi ng taong marunong magsimula ngayon. Maraming salamat sa iyong oras, tiwala at pakikinig hanggang dulo. Nawa ay maging daan ang mga aral na ito tungo sa mas maayos, mas matatag at mas masaganang kinabukasan. Patuloy kang mangarap, kumilos at maniwala sa kakayahan mong umasenso. Hindi pa tapos ang kwento mo dahil marami ka pang kayang marating. Magkita tayo muli sa susunod nating paglalakbay tungo sa tagumpay at tunay na pag-unlad.